A day earlier, Albuera Leyte Mayor, Rolando Espinoza Sr. replied to Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa that it was okay to kill his son if he resisted arrest. But today, after 6 men were killed in the family compound in Barangay Binalo and after he coming back to undergo a process by the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group in Camp Crame where he executed his affidavit. The emotional father appealed to his son to surrender. In the report, translated from Cebuano, Mayor Espinoza said, "Son, if you seen me on TV now, please, it's enough. We better surrender now and I promise you, our President and our Chief PNP Director, General Ronald De La Rosa will help us. You can expect that when you surrender, they'll help you." According to the Bureau of Immigration, Kerwin Espinoza left the country a few days before President Rodrigo Duterte took his oath on June 30th, and that there were no records showing that he has already returned since then. Nevertheless, some sources from the immigration said that he flew to Kuala Lumpur, Malaysia on June 21 via Cebu Pacific Flight 5J501. Plug-and-play records show that Kerwin Espinoza, who was dubbed in the drug industry as Boss K, was arrested on March 5, 2015 in Enormac City, also in Leyte during an anti-legal operation. But for some unknown reasons, he was released. On April 11, 2011, he reportedly shot a local official named Andres Tortago Jr. and was charged of frustrated murder. According to PNP General Ronald De La Rosa, that Kerwin Espinoza belongs to our category as Level 3, meaning he is at the highest level. This means that he operates big time, and as far as the police provincial director said, the Espinoza family operates the illegal drug trade as a family enterprise. Leyte Police Director Senior Superintendent Frank Simborio said, referring to Kerwin, whose other siblings allegedly acted as collectors. Meanwhile, Mayor Espinoza categorically denied that he is drug lord protector, and that he used drug money in his recent election campaign. He remains a free man because no arrest warrant was issued against him. Nevertheless, the crying father promised to Boto De La Rosa that he will help the government in its intensified fight against illegal drugs. Neighbors and relatives of Albuera Mayor Rolando Espinoza Sr. in Capodromo, Cebu City were shocked and hurt when they learned of his and his son Kerwin's alleged involvement in the illegal drug trade. They described the Espinozas as friendly, kind, and God-fearing. According to Emma, Espinoza's sister-in-law, Espinoza and his siblings grew up in Albuera, Leyte, where his parents have properties. They come to Cebu often, where they also have an ancestral home in Capodromo. Espinoza was seen in Capodromo by relatives and neighbors last year. Emma said, "It was hard to believe that Espinoza is supposedly involved in such illegal activities, especially since Espinoza's campaign pitch during the election was on eradicating illegal drugs." She and some other relatives went to Leyte to help his campaign. Emma and her husband, Ramon Jr., Espinoza's brother, stay at the family's ancestral home in Cebu. They are praying that the father and son will be able to brave the storm. They asked President Rodrigo Duterte to be fair and ensure due process. They believe that the accusations against the Espinozas are all politically motivated. "Mr. President, we are both Visayan, please be fair and just wanted everyone and would take it all to due process please. I just ask and begging you, Mr. President, you are a father also, maybe there still mercy remains in our hearts of our children." Mayor Rolando Espinoza Sr. habang nakikiusap sa kanyang anak na si Kerwin na sumuko na sa mga otoridad. Dong, kung makita ko na mo karos TV, nagadto sa kugmayo. Surrender na lang ta. Surrender na lang. E total, tabangan ta sa ato presidente. O sa ato ang Chief of Staff, General Ronald De La Rosa. Akong pasalig, kung surrender ka, tabangan ka nila. Salamat.
Sinabi nga yan ni Espinosa, itong pakiusap na ito matapos niya magbigay ng sinumpaang salaysay sa CIDG. Kaugnay sa nalalaman niya sa operasyon ng droga sa kanilang lugar. Sa kanyang judicial affidavit, inamin niya na sangkot nga sa droga ang kanyang anak pero pinabulaanan niya na isa siyang drug dealer at drug protector. Kung hindi man daw agad na sinuplong ang anak, ito'y dahil sa kanyang pagmamahal dito. We are denying. Never has Mayor Espinosa engaged himself in drugs. He's not a drug protector, he's not a drug lord or anything. There is no evidence whatsoever, he has no case whatsoever na linking him to drugs. If indeed nadamay lang siya sa mga nangyari, yung mga ginawa ng anak niya. Alam mo na yung isa sa mga mahal mo sa buhay, nasa droga. Hindi mo agad, hindi ka agad gumawa ng paraan para maputol yun. I think that is wrong. Sir, gano'n nakatagal? Hindi naman sinabi sa akin ni Mayor kung gaano katagal. So hindi ba ibig sabihin yung maling pagmamahal na tinutukoy nyo ay ang pagprotekta rin sa isang drug lord? Alam mo, hindi naman pinoprotektahan si Hindi lang siya kumikibo. Pinabulaanan ng kampo ni Espinosa na may kinalaman siya sa nangyaring engkwentro sa kanyang tahanan kaninang madaling araw. July 22 para umalis sa Leyte si Espinosa matapos umanong makatanggap ng death threat mula sa isang pulis sa kanilang bayan. Nang tanungin ko naman kung willing siyang magpa-drug test, handa raw siya. Pero ayon sa kanyang abogado, kailangan pang kumuha ng medical authorization mula sa kanyang doktor dahil marami siyang mga iniinom na gamot sa ngayon. Siya na po siya. Sir, are you willing to take a drug test? To undergo drug test, sir? Sir, are you willing? Please, sir. Sir, please. Willing. Samantala, Vicky ay hindi raw muna siya uuwi sa Leyte dahil nga meron pa siya mga death threats na natatanggap hanggang sa kasalukuyan. Nananatili siya sa isang safe house sa ngayon. At sinabi rin sa atin na wala pang kaso na inihahain o ihahain pa laban sa kanya hanggang sa ngayon, kaya hindi pa siya pwedeng i-detain ng pulisya. Ito po ay naganap doon malapit sa bahay po ni Mayor Ronaldo Espinosa sa Sitio Tinago 2. Tinago 2, Barangay Binolho, Albuera, Leyte, 5:30 in the morning. So yung pong inkwentro sa pagitan po ng suspected members na Espinosa Group at ng ating po mga puwersa ng pulisa ay nagresulta po ng pagkamatay ng 6 doon po sa nainkwentro ng ating mga pulis. At meron pong as of now ang na-report sa atin may 13 na assorted high-powered firearms na na-recover doon sa compound at meron rin hong 4 na caliber 45 na pistola at rifle grenades. Ito po yung nakuha. Kasalukuyan ho dahil nagsasagawa pa ho sila ng clearing operations. At immediately nung na-report po itong inkwentro na to, ay pumunta po yung ating Regional Director ng Region 8, Police Chief Superintendent Elmer Beltehar, the site, to supervise the ongoing clearing operation and the processing of the crime scene. So together with the SOCO team from the regional office, ay ito po ngayon ay pinoproseso yung compound o area na believed to be house owned by Mayor Espinosa of Albuera, Leyte. So, with this report this morning, yung sa hiling din po, we also ask kung ito bang mga baril na ito ay pag-aari nung may-ari nung compound ng bahay sa kay Mayor Rolando Rosal Espinosa. At tama po yun, sa record po natin sa Firearm Explosive Office, binigay po sa atin ni Police Senior Superintendent Cesar Hawthorne Binag, ang hepe ng FEO, na meron nga pong baril na pag-aari si Mayor Espinosa at yun din po yung address kung saan po nagkaroon ng inkwentro. Ayon sa record sa FEO, meron po siyang isang shotgun na pag-aari ni Mayor na ito po ay valid pa rin yung registration ng kanyang baril at meron din ho siyang 2 pistola, 2 Glock
pistol, isang 9mm, isang 40 caliber na expired na po yung kanyang firearms registration.